Nakatakda na ang muling pagbabalik ni Cuadro Alas ngayong taon. Haharapin ang boksingerong pasok rin bilang top contender ng kanilang dibisyon. Nais pa rin niyang umangat sa rankings at sumungkit ng mga mabibigat na pangalan, lalo na ang ilang taon na niyang hinahunting. Walang iba kundi ang monster ng Japan. Nanggigigil na nga ako kasi parang natsa-challenge ako sa mga kalaban ko parang lahat sila umayaw. Naoya Inoue, si Alim. Maibubuga pa ba ang 35 years old na si Cuadro Alas o tuluyan ng babagsak at isasarado ang kortina ng kanyang karera? Nangihinayin ako dito kay General Casimero. Sabi nga po natin, ang oportunidad does not knock every day at your door. Ano? Sambit ng karamihan na isa si Casimero sa medyo tumagilid o nasayang ang buong potensyal ng kanyang karera. Pero hindi ba't isang 3-division world champion na siya? Paano ba nila nasabing nasayang? Because isang magaling na boksingero, isang former world champion who we thought could have given Naoya Inoue a way tougher fight than Nonito Donaire Jr. 2019 ang may tuturing na prime year niya kung kailan knockout ang 4 sa iisang taon lang at sa dulo ay naging kampiyon pa. Ito yung panahon na may mastermind pa sa likod niya na gumagalaw para agad umangat sa eksena. May mga ilang taon sanang mas mahihigitan pa, ngunit hindi lang kamalasan, kundi panahon na mismo ang hindi umaayon sa kanya. Sinabayan pa ng pandemya na ginawang dahilan ng kampo ng Hapon para umiwas sa dalang banta ni Casimero. In a way, it scared me. Come on! You next! Mula nang kumala sa MP ay doon na nagkandaleche-leche, kaya lumaylay palalo ang karera. Nabigyan ng ilang pagkakataon sana, abay minalas pa dahil wala sa kondisyon, kaya kadikit ay mga problema. Dami talagang problema kasi lalo na sa boxing talaga. Hindi lang yung boxing, akalain nyo na yung boxing wala kang problema doon. Marami kang mga pagsubok na kailangan mong pagdaanan. Sa katunayan, sayang dahil talagang hindi natin nakita ang pinakatugatog ng kanyang karera. Sinalo sana ng bagong promoter mula Japan, ngunit ang kaso lang, performance naman niya ang bumagsak. Again, with him being inactive, unti-unti nang babagsak ang kanyang world ranking. Malayo na masyado ang kanyang hahabulin. Parang sinakluban ng langit at lupa sa mga nagdaang taon. Ganun pa man ay maraming nag-aabang sa kanyang pagbabalik ngayong 2024. Hindi pa rin nawawala ang bentayeng pag-aangas at talim ng dila na hindi mo madalas makikita sa ibang boksingerong Pinoy. Pero ito si Casimero, champ, parang he's a breath of fresh air. Kumbaga, kailan yung last time na nakakita ka ng may angas na Pilipino? Rolando Navarrete, I think, was the last time. Ito, sobrang vocal, sobrang confident, sobrang entertaining. Nagbablog, may social media. And true enough, dahil sa pagiging entertainer niya, lumago ang following ni Janriel Casimero. Naging undisputed na si Inoue, ngunit wala pa rin kasiguraduhan ang pagtutuos nila. Sa loob lang ng isang taon at sa 2 laban ay nakumpleto niya agad ang 4 na titulo. He took the super bantamweight by storm at ito pa lang ang umpisa ng kanyang pananalanta. Handa pa rin siyang harapin ang mga top contender dyan ngayon. Former 2-division world champion Luis Neri, former unified world champion Murodjon Akhmadaliev, undefeated top contender Sam Goodman ng Australia, at syempre nakapila pa rin ang batang ormok Cuadro Alas Casimero. Gusto ko isusunod ko si Naoya Inoue, basta hindi na siya tatakbo. Speaking of Inoue, ay ginulpi ni Alas ang 2 kababayan nito. Pasadahan muna natin ang huling 3 laban niya para makita natin ang kasalukuyang estado ng kanyang kakayahan. Ito ang unang laban niya pagkatapos matenga ng higit 1 taon kasabay ng pagkawala ng titulo. Unang round pa lang ay nagpakawala agad ng mga pamatay na suntok ang Pinoy habang tensyonado ang Hapon.
Nagpamalas rin ng magandang depensa si Alas at may big punches din na kumonekta si Akaho. Sa second round abay ito ang umpisa ng pagtatapos dahil within 10 seconds pa lang abay umatake agad na tila gustong tapusin. Walang tigil ang pressure at ayaw bigyan ng katiting na spasyo ang Hapon. Napuruan si Akao ngunit sa pag-overcommit ni Casimero ay sumalo ng counter check hook sa sentido at nabilangan. Ngunit halatang si Akao ang nasaktan sa kanilang mga palitan at laging nako-corner sa lubid dahil walang tigil ang atake ni Alas. Pansamantalang inihinto ng referee at nagkaidiya si Akaho kaya biglang sumenyas sa batok. Ayaw na tumayo kaya itinigil na lang at no contest ang unang hatol. Ngunit binaliktad rin naman ito at ginawang second round knockout. Defeated. Lumipas lamang ang 5 buwan, dumayo sa Pinas ang barumbadong Afrikano. Bitbit ang WBO Global Super Bantamweight title at sa weigh-in pa lang ay may mga pasaring na. Who told you that Casemiro is tough? I'm also asking you, who told you that the guy is tough? So ako excited na rin. Ulo na naman to. Let's go! As usual, agad umatake si Casimero para testingin ang tibay ng kampyon. Makunat pala na may lakas rin at sobrang haba ng reach kaya mahirap pasukin. Oh, big shot again by Gitumba. Naging kampante at nakipagsabayan kaya nakatikim ng malutong na left hook. Oh, look at work in that round, and they get away with it. Talagang matibay dahil nakatayo pa at nakasurvive sa atake ng Pinoy. Nag-deteriorate si Casimero sa later rounds kaya nakakuha ng momentum ang kampyon. Nagtapos ang laban via unanimous decision ngunit diskumpiyado ang iilan sa performance ni Alas lalo na sa dulo ng laban. Dumaan muli ang 5 buwan, nagkaroon na rin ng tsansang dumayo sa Land of the Rising Sun. Paglapag pa lamang abay dinumog agad ng mga Japanese media. Talagang kita ang pisikal na lamang ng Japanese contender kumpara sa mas maliit na Pinoy. Segundo pa lang abay sumugod agad si Casimero at gustong magpasiklab sa harap ng mga Hapon. Ngunit nakasurvive si Uguni at siya naman ang panaylusob sa hinihingal na Pinoy. Maraming power punches si Casimero na kumonekta at naging threat ang mahabang jab ng contender. Medyo bumagal na si Alas at kitang napagod sa paglipas ng ilang rounds habang ang kabila naman ay lumulusob. Sa kasamang palad, biglang huminto ang Hapon dahil sa hiwang tinamo sa may bandang mata. Pumagitna ang referee at doktor kasabay ng pagpapatigil sa laban. Technical draw ang resulta at dismayado ang mga fans sa naging kinahantungan. Ang monster ng Japan ay nawalan rin ng gana na naging kanyang rason para di na ituloy ang inaabangang salpukan nila. Base sa mga nagdaang laban niya, tingin mo, kaya pa bang maging kampiyon muli? O sadyang tumanda na at baka mapahamak lang sa ibang top contender dyan? Malay natin, ang mga pangbabash sa kanya hinggil sa kondisyon niya ay siyang maging mitya para ibalik ang dating sigla. Hindi naman panibago sa akin yan kasi alam nyo naman, kahit sa bahay ng kalaban ko, kaya ko patulogin. So, ganun pa man kahit ano ang kalalabasan, ay hindi na mabubura ang ginawang ingay ni Casimero sa Philippine boxing.